5 taon na akong kasama si Zhuang Yun. Lahat sinasabi na ako ang Pinakamaasahang katulong. pa sa kanya, handa akong harapin ang kahit ano. Magtuos tayo pa kay Zhuang. Pasensya na, ang boss namin ay allergic sa alak. Ako na lang ang inom para sa inyo. Pero alam ka rin, Sa likod ng mga usapan. Wala sa kanila ang tunay na gumagalang sa akin. Secretary Jean, il n'y a qu'à ni boss Yuan. Narinig ko, walang sekretarya tumagal kay MR Zhuang ng 3 buwan. Walang diploma o koneksyon si Secretary Jiang. Pero tumagal siya ng 5 taon. Alam mo naman, maganda ang hitsura niya. Matagal na niyang napalapit kay Emma Zhuang. At parang utusan siya, sunod-sunuran kay Emma Zhuang. Sa totaling, tama rin naman sila. Bukod sa pagiging sekretarya, 5 taon akong lihim na kasintahan ni Zhuang Yunzhao. Toto. Mamayang alas 8, appointment kay Marlino Star Technology sa Cloud Top Club. Bukas, alas 10:30 ay pulong ng mga leader para pag-usapan estratehiya ng merkado sa bagong kwarto. Kanselado ang plano ngayong gabi. Samahan mo ako sa kaarawan ng lola ko. Sige, bago matapos ang trabaho, ihahanda ko ang regalo para sa iyo. Maghanda rin ng isa pang regalo. Main arrange si lola na makakadate kong babae. Parang regalo para sa magiging asawa ko sa unang pagkikita. Naiintindihan kayo. Hello. Bakit ka nandito? Sinabi kayo na, sa opisina, bukod sa trabaho, dapat may distansya tayo. Walang kalabisan na dapat gawin. Umalis ka. Opo. Mr. Zhuang, mukhang handa kayong magpakabanal para sa magiging MRS President at matagal mo nang kasama si Secretary Jiang, masipag at masunurin. Pakasal mo na lang siya. Hindi siya karapat-dapat. Hindi siya karapat-dapat. Ang tigas ng dila mo parang bakal. Ano ba talaga ang dahilan ng pagpunta mo ngayon? Hindi ba tungkol ito sa pagtatayo ng Regional Medical Center ng unang ospital? Handa si Lin Zikong na makipag-cooperate, pero gusto niyang ikaw ang personal na makipag-usap sa kanya. Sige. Asikasin kayo ang oras. Hindi maganda ang tulog na matanda. Ilipat ang mga pampakalma mula sa kotse, ibigay kay Ginoong Chen. Nga pala, huwag galawin ang isang kahon na may puting lasong butterfly. Ako na mismo ang magdadala niyan mamaya. Opo. Magandang araw, Ginoong Zhuang. Lalong gumaganda si Jingyi. Nandito na si Yunzhao, alis na ako. Yunzhao, halika na, ipakikilala kita sa babaeng pinili ni Lola para sa'yo. Huwag ka na tumambay kasama ang mga babaeng walang kwenta. Secretary Jiang. Ikaw pa rin biyang single? 5 taon na kayo ni Yunzhao. Panahon na rin para magpakasal. Gusto mo ba ako na ang maghanap para sa'yo? Salamat, po, Lola. Tara.
Yunjo. Pakilala kita, ito ang anak na babae ni Tio Shen, si Jingy. Noong bata pa kayo, lagi kang sinasundan niya. Ilang beses nang sinabi ni Jingyi, bumalik na sa Jiangshao. Dapat magsalita ng Mandarin. Lumaki si Jingy kasama namin sa Hong Kong, kaya halo-halo ang wika niya. Gusto ko kapag Cantonese ang sinasalit, ang ganda pakinggan. Miss Shan, ang tagal na nating di nakita. May dala akong regalo para sa'yo. Miss Shen. Salamat Yunjo. Sige na. Kayo na lang mag-usap mga kapitan. Halika, tulungan mo ako. Hindi ko naiintindihan ang Cantonese. Hindi marunong ng Cantonese. Ang Cantonese kayo, ikaw pananagturo na yan. Sa totaling, mula pa nung bata ako. Medyo may gusto ako sa'yo. Si Papa, Mama, at Lola gusto rin na magkasama tayo. Ano sa tingin mo? Sinabi ni Miss Shen na matagal ka na niyang gusto. Sina MR at MRS Shen, peti si Lola, gusto kayo magkatuluyan. Gusto kong malaman ang opinyon mo. Gano NBA? Gusto KOSI Miss Shan. Siya ay mahinhin at magala. Mainam siyang kandidatong maging asawa na si. Kung bukas si Miss Shen magpakasal sa, ipagbibigay ko sa iyo ang pinakamalaking kasal ng siglo. Sagitin mo nale. Sobrang gusto kayo SI Miss Shen. Si Miss Shen, classy at elegante. Bagay na bagay maging asawa na si. Pinakaayos, pinaka-ideal. Kung papayag kang pakasalan ako. Pengako. Gagawin kayo. Ang pinakagrandeng kasal para sa'yo. Manong. Sa Vision Hotel pa. Ngayon ko na kailangang makita ka. Pasensya na po, Manong. Punta na lang tayo sa Half Mountain Villa. Mr. Zhuang. Yumanom Kabiye? Habang naghihintay sa'yo, uminom ako ng konti. Ang tagal mo kasi. Wala akong sasakyan. At wala ring maghahatid. Siyempre bumagal ang dating. Nagseselos kabiye? Anong karapatan ko magselos? Sa party ng kaarawan, ipapakilala ka ni Lola. Bakit hindi ka tumanggi? Sana biye ang gusto mong pakasalan? Yung ipinakilala na matanda sa akin. Siguradong mga piling-pili na magagandang lalaki. Bakit naman ako tatanggi? Jiang Miao. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko papayagan. Mas mabuti pang tigilan mo ang mga kalokohan mo. Gusto mong magpakasal sa ibang lalaki. Siguradong pasasakitin ko ang buhay niyo. Subukan mo kung di ka naniniwala. Ang pamasahe ngayong gabi, 150. Huwag kalimutan na i-transfer sa akin, Mrs. Huang. Anong ibig mong sabihin? Sabi and I, Mr. Zhuang, kanya-kanyang kailangan tayo. Relasyon na transaksyon. Laging malinaw ang presyo. Para iwasan ang mga hindi kailangang gulo. Hindi ba ikaw? Ang mahilig na sumusunod ako sa'yo. Kanya-kanyang kailangan.
Tandaan mo yan. Pamasahe at bayad kunin mo sa accounting. Sabihin mo, AKO ang nag-request. Miss, Salamat, Mr. Zhuang. Labing-lima, bukas, 2. Naku, bakit malaki ang lumabas? Sijna. Oy. Binenta ka na ng asawa ng nanay mo sa akin. Anong pinapakitang mataas mo? Alikan mo, alikan mo. Alikan mo, alikan mo. Sa Clolo. AKO. Halikan mo ako. anong ginagawa mo? Chief Zhuang. Puwid mo biyaya kong dalhin? Sumama ka sa akin, hindi ito makandang ideya. Hindi naman AKO Pilantropo. Ililigtas kita. May kapalit ka bang bagay na pwedeng ipalit? Ano ang kaya mong ibigay sa akin? Kahit anong sabihin mo, susundin ko. Laha. Magpakailanman. AKO. Hindi naman ako nauubusan ng mga manliligaw. Paano kaya kung maging sekretarya kita? Sige. Anong pangalan mo? Jiang Miao. Maging masunurin. Sa susunod. Tawagin mo akong Miao Miao. Sige. Huwag mo akong tingnan ng ganyang tingin. Nagpapanggap na naaawa. Kahit na hindi ako gusto ni Zhuang Yunsao. Habang buhay akong magiging lihim na kasintahan niya. 5 taon ko kasama siya. Ito ang pinakamasaya ko. Pinakaligtas na panahong naanasan ko. Kailangan matapos ang pagpapanggap na ito. Kapag naipon ko na para sa gamot, alis na rin ako. Maglaba tayo ngayon ng sabay. Pagan na AKO. Sige. Sa Tinjin mo, ano ang masasabi mo kay Shenjingi? Miss Shen, mahinhin at elegante. Bagay kay presidente. Tamang-tama sila. Parehas din ako.
Tandaan inyo. Simula, siya na ang MRS President. Pag nakita inyo siya, para na rin akong nakita inyo. Naintindihan ba? Sige. Leche Kong Zhuangyanzu. Pinyari Alarm. Mantik Mali. Salamat po, madam. May pag-gift pa para sa amin. Mabait at maganda. Talagang katulad niyo lang po. Ang bagay kay Boss Suwang, sana magtagal kayo habang buhay. Best wishes sa inyo ni Boss Zuang, habang buhay na pag-ibig. Ito na funding request para sa West City Real Estate Project. Naghihintay accounting sa pondo. Kung walang problema, pirmahan nyo na lang. Secretary Jiang wala ka bang boyfriend? Ah. Mukhang palpak ka. Miss Shen, nagamali ka. Kinagat lang ako ng lamok kagabi. Pero itong lamok parang ang tapang. Una. Sobrang tapang nga, pagkat may nakita, di na bumitaw. Secretary Jiang, Hindi ka pa kumakain na almusal, ano? ako mismo ang gumawa nito para kay Yunzao. King ka na rin. Pasensya na, pero hindi ako mahilig sa lugaw. Ganito ba ang hindi pagbibigay respeto sa magiging asawa ng presidente? Kasalanan kayo, hindi kayo nasira ko ang respeto para sa ginang at sa presidente. Salamat, ginang. Saan ka pupunta? Dito ka lang yumanap. Nayon. Sige. Pwede na ba akong umalis ngayon? Leyes na. May party mamaya. Huwag kalimutang magdamit ng maganda. Mahalagang kasunduan ito. Sige. Yun Zhao. Lumabas ka na rin. Meron pa. Huwag ka magsalita ng Cantonese sa harap ko. Ang pangit pakinggan. Secretary Jiang, Ang Mandarin NI mission. Ang galing niya magsalita. hindi ka biyak. Tunay na naniniwala na hindi ako marunong mag-Mandarin Nagsasalita ako ng dahil gusto lang ni Yunzao pakinggan. Matagal nang kasama ni Secretary Jiang si Yunzao. Siguradong kilala na niya ito sigurado akong kilala mo siya na Nice humingi ng payo sa'yo. Ano ba ang paborito kainin ni Yunzao? Para may pagluto ko siya. Hindi siya mapili, halos lahat gusto niyang kainin. Talaga ba? Sana. Pwede siyang maging mapili sa pagkain. Kasi naman, di naman lahat ng bagay karapat-dapat sa estado niya. Narinig ko kay Yunzao na ikaw ang pinakakatiwalaan niyang tauhan. Lahat ng ginagawa mo parang napakadali lang. Sakto. Sa susunod na buwan, magpapakasal na kami ni Yunzao. Kulang ang isang tagaplano. Alam mo ang mga gusto niya. Bakit hindi? Tulungan mo kami. Miss Shen. Ako ang sekretarya ni MR Zhu. Hindi.
Babayaran kita ng extra, hindi kita lalakahin. Sige. Dahil utos ito na asawa ng presidente. Kailangan kong gawin ito na maayos. Talagang masunurin si Secretary Jiang. May kita naman dito. Pekit naman hindi. Kapag maaga akong nakaipon, maaga kong mapuputol ang koneksyon kay tuluyan ng tapos na. Talaga bang handa kang ibigay si Secretary Jiang kay Lin Zikong? Kung mas mabilis ang pagbuo ng kasunduan, bakit ayaw mo? Bukod pa rito, ito ang maliit na pagkawala para sa pamilya Zhuang. Ang lamig mo naman. Sana tuparin mo ang sabi mo. Huwag kang magsisisi. Secretary Jiang, ang sexy mo naman ngayong gabi. Ang ganda mo. Palaging kahanga-hanga ang itsura mo. Nagsusuot ka ng ganyan para akitin sino. Sumama ka sa akin ng ganito katagat at wala ka pa ring hiya. Hindi biyay ikaw, Boss Zhuang, ang na magdamit ako ng maganda ngayong gabi. Si Lin Zikong ay kilalang babayero sa industriya. Walang pinipiling kasarian. Kung si Yun Zhao ang nagpasuot sa iyo ng ganyan, siguradong may ibang plano siya. Si Lin Zikong, ang boss ng Lin Pharmaceutical, Boss Zhuang. Boss Zhuang. Matagal ko nang narinig ang sekretarya ni MR Zhuang, si Secretary Jiang, ay napakagandang babae. Iba talaga kapag nakita ng personal. Mr. Zhuang, dapat mas maaga mo siyang ipinakilala sa amin. Baki puro ikaw lang? Hindi yata patayan. Tungkol naman sa proyekto, ang unang ano na ang desisyon ni Marlin? Napirmahan ko na ang kontrata. Tingin na lang kay Boss Zhuang sa dating kasunduan. Nagsisisi? O hindi na nagsisisi? Isang babae lang naman. Ano bang hindi kayang bitiwan diyan? Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Walang silbi. Kung marunong ka, umayos ka. Jiang Miao. Bakit ka? Laging hindi natututo sa puso ni Zhuang Yunzhao. Wala ka talagang lugar. Pero umaasa ka pa rin sa kanyang tunay na damdamin. Nakakatawa talaga. Alina ko. Maliit na maganda. Tara na. Sandali. Zhuang Yunzhao. Baki? Pagsisisi ka na ba?
Itong maliit na bagay. Mas gusto na malumanay kesa matigas. Gusto ko paalalahanan si Jilin na maging mahinahon mamaya. Salamat, Ji Zhuang. Maging masunurin. Sir, pwede mo biyaya kong dalhin? Sumama ka, pero di magandang destinasyon. Hindi naman AKO philanthropist. Sasagipin kita. May kapalit ka bang may bibigay para magpalit tayo? Ano ang may bibigay mo sa akin? Gagawin ko lahat ng gusto mo. Lahat. Magpakailanman. Permahin imo. Sa araw, personal na sekretarya ko. Sa gabi, mag-iba ng papel. Basta alagaan mo ako. Wala nang magpapahirap sa'yo. Jiang Miao. Nagpapakalalim na mag-isa. Dapat handang tanggapin ang kapalaran. Bilisan mo. Boss Lin. Secretary Jiang. Sige, bumuka at inumin mo. Huwag ka nang magsigarilyo. Halos hindi mo ba naharang si Secretary Jiang kanina? Take it mo. Tingnan mo yung reaksyon mo. Hay na. Mr. Lin. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano bang usapan niyo na amo ko? Mahal na bata, mukhang interesado ka? Ngayong garaw. Samahan mo ako mamayang gabi. Ibibigay ko sa kanya yung proyekto ng unang ospital. Magkano ang halaga niyan? 1 billion. Hindi ko inexpect ang halaga ko pala'y ganito kalaki. Kung alam kayo na ganito pala kalaki ang galawan ni Ginong Lin. Mas maga ko na sanang iniwan si Ginong Zhuang. Mahusay palang makibagay si Secretary Jiang. Pero hindi pa naman huli, paiwan siya ngayon. Zhuang Yunzhao. Nangako akong susunod ako sa'yo. Kung ito ang gusto mo. Ganon. Ayon sa gusto mo. Bumalik ka na. Sa 5 taon, hindi pinaanak ni Zhuang Yunzhao na samahan ang iba. Akala ko ito ang hindi namin sinasabing kasunduan. Pero ang totoo pala, hindi palang palapanahan. Sino ang lakas loob na gumawa nito kay? K-Boss Zhuang. Baliw ka ba? Huwag mo nang ituloy, baka may mamatay na. Si Zhuang Yunzhao naman ang naglano na ibigay ako sa ibang lalaki. Biglang sumugod dito. Ginulpi ng ganito. Anong trip to?
Kanino mo pinapakita yan? Ihatid yan palabas. Sige. Araw-araw na lang akong tagasalo sa kalokohan mo. Zhuang Yunzhou. Saan kanya hinawakan? Hinawakan niya ako kahit saan. Yulitin mo. Ano ba asylum zitsam? Alam mo ng todo Zhuang. Ibinigay mo ako sa kanya. Akala mo ba itatreto niya ang isang regalo tulad ko? Na parang isang kagalang-galang na tao. Umiwas ka sa akin. Sekretarya Jiang, sinamahan mo ang ibang lalaki. Ang bilis mo namang nakalimot sa akin, ha? Boss Zhuang, hindi ka ba nadadarya sa akin? Alam mo marumi ka. Kaya linisin mo ng maayos. Jiang Yao. Para sa kanya, isa ka lang bagay na pwedeng isang tabi. Hindi kanya pinagkakatiwalaan at hindi ka mahal. Kung magpapatuloy ka sa tabi niya, lalo mo lang ibababa ang sarili mo. Kailangan ng magising. Ang natitirang pera dapat sapat para sa panandaliang paggamot ni Mama. Ang kasunod na gastos, anti-unti ko na lang kikitain. Hindi pwedeng manatili sa tabi ni Zhuang Yunzhao. Bukas, magre-resign. Secretariat Jiang. Hinahanap ako ni Miss Shen. Nandito ako para kay Sekretarya Jiang. Sama ka kunin ang wedding rings namin. Miss Shen, mas mabuting humanap ka na lang ng iba. May gagawin pa ako maya-maya. Nangako ka na tutulungan mo kami sa pagpaplano ng engagement party. Dapat sana ngayong araw ay si Yunzhao ang sasama sa akin, pero bigla siyang kailangang pumunta sa kliyente. Pumayag na siya na ibigay ang oras mo ngayong araw para sa akin. Tara na. Espesyal na dinisen yung singsing ni Emar Zhuang para sa engagement party ng kanyang asawa. Ang swerte niyo talaga. Ang galing eksakto lang. Di ko alam kung saan kinuha ni Yunzhao ang sukat ng daliri ko. Siguro nung huli. Nung magkasama kami sa kwarto. Secretary Jiang. Maganda ba? Ang ganda ng kamay ni Madam. Ang singsing na ito ay puno ng pagmamahal na president para sa'yo. Paano magiging hindi maganda? Pwede bang ilabas ito? Pwede bang tingnan? Ito ang bagong labas namin para sa Valentines, mga pangkasal na singsing. Kung interesado kayo, pwede niyong subukan. Isang laruan lang. Bibili ng pangkasal na singsing para kanino. Ang tamis ng dila mo, Secretary Jiang. Dahil dyan, kaya gustong-gusto ni Yunso na nasa tabi ka. Sa dami ng taon na nakalipas, ilagay mo na ito sa kahon para sa akin. Sandali Secretary Jiang. Binigyan ka rin ni Emar Zhuang ng singsing. Ang bait talaga ni Yunsao kay Secretary Jiang. Magpapakasal na kami. Hindi ko akalain na ikaw rin, binigyan ng singsing. Huwag kang makamali na intindi, Ma'am. Si Emar Zhuang ay laging galante sa mga empleyado. Talaga ba? Gapala. 5 taon nang masipag at matapat si Secretary Jiang. Normal lang nabigyan siya ng regalo. Pero, paano Dati kong napusuan na Paris ng singsing.
Anong ibig sabihin nito ni Zhuang Yunzao? Ang estilo ng singsing ay masyadong lumana. Sa tindahan ninyo, tumatanggap ba kayo ng singsing? Pwede bang ibenta to sa mas mababang presyo? Interesado lang ako sa pair. Hindi ko gusto ang mga alahas na to. Ito kasi. Ang regalo ito ni Yunzao. Kung ayaw ni Secretary Jiang, abenta mo na sa akin. Huwag mong sayangin ang mabuting intensyon ni Yunzao. Hindi kayang tanggapin pera na misis. Gusto na misis. Kunin nyo na, regalo ko ito para sa engagement nyo. Kung ganoon, salamat sa mabuting intensyon ni Secretary Jiang. Yunzhao. Bakit nagabala ka pang sunduin ako? Hiniling ito ni Sekretary Jiang kahapon. Bahagi ng marketing, ayusin. Sige, gagawin kayo. Jinu Zhuang. Matrabaho ka na. Oh. Bakit hindi pa na-update ang mga dating datos? Ako. Wala akong access, hindi makita ang datos. Pasensya na, Nakalimutan kong In-access. Pwede kang magtanong. Siya. Hintayin mo akong magdayos. Matrabaho na kayo. May mali sa isang formula ng form. Mr. Zhuang. Secretary Jiang. Magandang umaga. Mr. Zhuang, nagsumit na ako ng resignation request. Ito ang aking resignation letter. Pagka-permahan pa. Ano ibig sabihin nito? Literal na kahulugan. Magre-resign na ako. Jiang Miao. Nagpapakita ka pa ng tampo, hindi pa basa pa. Hindi na kita pinag-awayan, pero tinutulak mo pa rin ako. Bawiin ang resignation letter na yan bago ako. Pakiusap, Boss Huang. Ang pagre-resign ay karapatan ko bilang empleyado. Hindi ko kailangang humingi ng permiso mula sa'yo. Kaya, ito ba ay isang paunawa? Pakinggan mo ulit ako. Bawiin mo ang resignation letter na yan at magpapanggap ako na wala nangyari ngayong araw na to. Iniiwasan mo na naman ako. Di ba sinabi ni Mr. Zhuang na huwag gumawa na ekstra sa trabaho? Nandito ka para hanapin si Mr. Zhuang. Kasama niya si Secretary Jiang sa opisina. Saje, pupuntahan ko muna si Yunzao. Kita tayo mamaya. So, bakit walang tao dito? Shoo! Maging mabait at huwag kang maingay. May kailangan ka BA? Akala ko naghahanap ka ng gamit. Ito ang listahan ng bisita para sa engagement party. Sabi ni Lola, ibigay ko ito sa iyo para suriin. Baka may nakalimutan. Ilagay mo diyan, titingnan ko to. Wala nang iba. Saiji, lumabas ka na. Kailangan ko pang magtrabaho. Paidawan mo. Jiang Miao. Hindi kita papayagang mag-resign. Ikaw ay mananatiling nasa ilalim ng kontrol ko. Hindi ka makakatakas. Nagsubmit na ako ng resignation sa system. Kahit hindi pirmahan ni Boss Zhuang, ayon sa patakaran ng kumpanya, 1 buwan ang hihintayin at automatikong maproses ang pag-alis. Dapat na talaga natin tapusin ang relasyon na to. Saan ka pupunta ng ganitong oras?
Kinakausap kita, wala ka bang naririnig? Sinabi ko na maayos kanina. Tuluyan kong puputulin ang relasyon natin. Kasama na rin ang relasyon nating lihim bilang magkasintahan. Malapit na magpakasal si Emar Zhuang. Hindi pwede akong palaging nananatili dito. Paano kung mahuli ako ng kasintahan mo? Hindi magiging maayos ang sitwasyon sa'yo. Hindi mo kailangang isipin yan. Sinabi mo noong una na susunod ka sa gusto ko at handa kang gumawa ng kahit ano para sa akin. Ngayon, gusto mo na lang basta umalis. Wag kang mangrap. Nangako ako. Nakalimutan mo, di ba? Ang kontrata natin ay 3 taon lang. Matagal na itong tapos. Wala ka ng karapatan para pigilan ako. Tabihan mo diyan. Talaga ba? Lahat ng mga papeles mo nasa akin. Saan ka pupunta ngayon? Meow meow. Kung wala kang ID at passport, saan ka papupunta? Value. Wala problema, sunugin mo. Pwede magpalit ng dokumento. Hindi makakalabas ng bansa o makaregister ng room sandali lang. Zhuang Yunzhou. Kahit matulog ako sa kalye. Hinding-hindi na ako mananatili dito. Yang town natin? Hindi mo na ba siya pinapahalagahan? Ma, Zhuang Yunzhou. Anong balak mo? Anong gagawin mo sa nanay ko? Jiang Miao, sasabihin ko sa'yo, kapag sinubukan mong lumabas ng Half Mountain Villa ngayon, siya, mamatay agad. Meow meow. Lalakad ka, pa ba? Huwag ka nang umiyak, meow meow. Zhuang Yunzhou. Hindi mo naman talaga ako mahal. Bakit hindi mo ako kayang bitawan? Meow meow. Sa kama ko, nakalimutan mo na ang dapat gawin. Zhuang Yunzhou. Hindi ba naisip na sa puntong ito ng pangyayari? Pwede pa ba tayong bumalik sa dati? Tumigil ka na sa pag-ilusyon. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka karapat-dapat sa anumang damdamin na ibibigay ko. Zhuang Yunzhou. Galit ako sa'yo. Huwag mo nang sabihin pa. Okay lang kang galit ka sa akin. Pero hindi kita pinapayagang umalis. Iyan ay isang utos. Sige. Pwede akong manatili. Siguraduhin ang kaligtasan ng nanay ko. Kahit ano ang ipagawa mo, gagawin ko. Kung gusto mo akong manatiling kabit mo, walang problema. Hindi na ako lalaban. Hindi natutuloy si Ginoong Zhuang. Wala na siyang gana. Manahimik ka lang dayan. Hindi ka karapat-dapat sa anumang damdamin ko. Zhuang Yunzhou. Galit ako sa'yo. Nasa ICU na si Lin Zikong. Stable na ang kalagayan niya, pero hindi pa tiyak kung kailan siya magigising. Hindi ito palalampasin ng pamilya Lin. Ang gastos sa gamit and Lindsay so anong kondisyon ng pamilya Lin? Pwede niyong sabihin anytime. Proyekto ng First Hospital. Dapat sa akin yan. Isikasahin kayo yen vivo. Bakit kailangan mong gawin ito? Sa huli, sino ba ang makikinabang? Ano na ang lagay ni Jiang Qiuhong? Natagpuan ang 10 nangungunang espesyalista sa cancer sa mundo. Nakapasok sila sa project. Bukas ipapagawa ko ang physical check ko. Mag-ayos tayo ng bagong treatment plan. Sige. Bantayan mo siya nitong mga pag may mangyari. Agad mo akong kontakin. Yunzhou. Gusto MOBA talaga SI Jiang Miao? Hindi ko maintindihan ang relasyon nyo. Kung parehas kayong may gusto, bakit kailangang pahirapan ang isa't isa? Ano ba ang pinagsasabi mo? Si Jiang Miao, 5 taon na, alaga ko siya. Pagkatapos alagaan ng matagal, bilang amo niya, syempre hindi ako papaya. Kung ganon, bakit mo ginawa ang mga bagay na iyon?
Ang tunay na pagmamahal dapat hindi ganito. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, hindi ka na naman nakashoot ng sapatos. Ano ang balak ni Emar Zuang? Gano'ng katagal mo akong ikukulong? Habambi habie? Ayoko rin ikulong si Miao Miao sa bahay. Pero lagi kang may balak na tumakas. Natakot ako na kapag pinalaya kita, ni hindi na kita mahahanap. Huwag kang mag-alala, Emar Zuang. Ang buhay ng nanay ko, nasa mga kamay mo pa rin. Paano ako maglalakas loob? Basta-basta kang umalis ha. Alam mo na. Makinig ka lang ng maayos. Tratuhin kita tulad ng dati. Bibigyan kita ng lahat ng gusto mo. Pwede kayo bang makita, asay mama? Hindi pa pwede sa ngayon. Sa lagpas 2 araw. Palatin mo. Sige. Pwede bang kanselahin ni Zuang ang kasal? Kanselahin ang kasunduan kay MSN? Ayaw ko nang maging lihim na kasintahan. Bake it? Hindi na naman pwede. Hindi ba't sinabi mong ibibigay mo ang lahat sa akin? Puro kasinungalingan lang pala yon. Pack and worry. Magpahinga ka ng maaga. Ikaw pa rin ang pinakamabuti. Hindi tulad ni Yon Zhao. Hindi man lang niya naisip bumalik para samahan ako. Si Yun Zhao abala sa trabaho na, hindi tulad ko. Walang ginagawa. Ako na lang ang sumama kay Lola para sa kanya. Ikaw talaga ang pinakamasunurin. Kaya magpakasal na kayong dalawa agad-agad. Para naman makaroon ako ng apo sa tuhod ng mas maaga. Lola na. Si Yun Zhao ito. Dali sagitan mo. Ho. Anong nangyari, Yun Zhao? I cancel na Nathan Young engagement. Ano? Young engagement party? Naipamigay na namin ang mga imbitasyon. Basta mo na lang sinabing i-cancel. Alam mo ba ang pwedeng mangyari sa ganyan? Saan mo dinala ang pamilya Shuang? Naglingkod ako sa pamilya Zhuang na matagal. Sapat kung gusto mo, ituloy mo ang engagement party. Hindi ako pupunta. Maghanap ng ibang tao. Zhuang Yunzhou. Lola. Tira. Saan napunta ang pasyente sa kwartong to? Umalis siya nung isang araw. Inilipat sa ita. Iyay espesyal na silid pagamutan. Oh. Salamat. Uy, tingnan mo. Paano ito nangyari? Si Zhuang Yunzhou BA? Pero bakit? Alam ka o na nandito ka, natagpuan kita. Kinansela mo ang engagement. Kinalaman ba to sa sekretarya mo? Si Jiang Miao Bie? Sinasabi ko sa'yo, hindi ako papayag dito. Walang kinalaman ang iba. Ayoko magpakasal sa taong hindi gusto. Hindi para humingi ng permiso. Ang bagay na to, ako ang magdedesisyon. Zhuang Yunzhou. Nawala na ang MGA Magaling mo ng Batakap. Ako ang naghirap para alagaan ka. Ganito MOBA trachahin? Makinig kang mabuti. Kailangan kang sumunod sa lahat ng plano ko. Paano namatay ang tatay ko? Hindi ba malinaw sa'yo?
Kung hindi dahil sa sobrang control mo noon, hindi sana nangyari ito. Sige, kalmin nale. Magpahinga ka muna. Tarantado. Yunzhou. Tabi, Aba. Mabait na anak. Paano ka nakikipag-usa sa tatay mo? 50,000. Nakautang ako na malaking interes sa may-ari ng kasino. Kapag di ko nabayaran, puputulin nila ang isa kong binti. patay na ang tatay ko. Sunugan kita ng papel. Mia. Ngayon mayaman na ang kasama mo. Wala nang pakialam sa buhay at kamatayan ng Kung hindi kita binenta noon, makakaranas ka ba ng ganitong buhay ngayon? Dapat nga magpasalamat ka sa akin. Magmakaawa ka na bigyan kita ng pera. Oo. Kung hindi dahil sa tibay ng buhay ko, matagal na akong patay, 5 taon na. Lumuhod sa puntod, magmakaawa kay Heads para sa pera. Ikaw ba ang may karapatan mag-ingay dito? Sus Mariosep. Aray. Hindi ba sinabi kong hintayin mo ako? Kaya, Boss Schwang. Shindahay. Naalala ko noong sinabi ko sa'yo, huwag kang lalapit kay Jiang Yao. Boss Schwang. Ngayon kasi, wala na akong magawa. Aya pumunta ako sa kanya. Pinuntahan si Mia kasi anak ka o siya Hindi niya ako pwedeng pabayaan. Malinaw na ang sinabi ko. Si Miao Miao ay akin na. Wala ka ng koneksyon sa kanya. Kapag ginamit ang pagiging ama para guluhin siya, huwag mo akong sisihin kung magiging walang puso ako. Pew. Ang malas talaga. Nag-alaga ng isang ingrata. Ni hindi man lang ako mabigyan ng 50,000. 2 araw na lang ang natitira. Ano na ang gagawin ko ngayon? Nandito ang 1,000,000. Ano sa tingin mo? Mag-usap tayo ng negosyo. Mga resulta ni MS Jaya. May mga pagbuti. Pero, isinaalang-kalang ang kondisyon niya and I recommending huwag mo ng operahan. Sa ngayon, ituloy ang konserbatibong gamutan. Salamat, Doctor. baka na. Hindi naman siguro siya ganun kasama. Magpahinga ka na. Zhuang Yunzhou. Ang toto. Hindi mo balag gamitin ang nanay ko para takutin ako. Dibiya? Secretary Jiang. Hindi mo yata ako galit ngayon. Grupo na eksperto mula sa iba't ibang bansa. Gumugol sila ng maraming oras at lakas. Pasasalamatan kita sa nanay ko. Huwag kang mag-isip ng sobra. Ang grupo ay para sa investment ng ospital ng Zhuang. Wala itong kinalaman sa sakit ni Jiang Qiuhong. Hindi ako ganon kabay. Vala akong pakialong kung mabubuhay, alam kayo lang. Kailangan siyang hawakan. Para matiyak na mananatili ka sa tabi ko ng kusang loob. Kahit ano pa man ang mangyari, kailangan ko pa ring. Pasalamatan SI Boss Zhuang. Paano magpapasalamat si Secretary? Hindi ako naniniwala sa salita lang. Ako ay negosyante. Hindi ako gumagawa ng lugi na transaksyon. Naglakas loob ka pang tumakas. Sinabi ko ba sa'yo noon? Wala kang pahintulot, huwag kang aalis mula sa Half Mountain Villa. Illegal na pang-aresto ito. May mahalaga akong gagawin ngayon. Wala akong oras para huwag subukan pesensya ko. May paraan ako para parusa. Lumabas ako para sa isang dahilan. Manatili ka na lang ng maayos sa bahay. Jiang Miao.
Boss Shuang. Salamat sa pagtulong mo kahapon. Ibibigay ko itong cufflink sa'yo. Hindi ko kailangan ang ganitong mga kung gusto mo magpasalamat. Ibang paraan na lang. Halimbawa, ganito o kaya naman. Magluto ka ng itlog na may kamatis. Gusto ko yung medyo matamis. Gano'n ni pala. Lumabas ka ng bahay dahil sa akin pala. Kaising ka na. Halika, umain ng almusal. Yung walang kulantro, para sa'yo yan. Salamat. Hindi ko aklain. Ang mayaman na si Senyor Zhuang. Kaya pala magluto. Ang pagluluto, hindi ba madali yun? Basta may kamay, magagawa mo yan. Kahapon, umalis ka ba dahil? Si Dr. Wang ang nanay kayo, Ms. Jiang. Wala na po ang nanay niyo, si Jiang Qiuhong. Anong sabi mo? Mama. Mama, gumising ka. Mama. Miss Jiang, pakikiramay po. Meow meow, kalma ka muna. Abayaan magpahinga si tita ng Tara. Di ba sinabi mo noong isang araw, bumubuti ang lagay ng katawan? Bakit bigla na lang? Paunang desisyon, brain death. Pero ang eksaktong dahilan ng pagkamatay at oras. Hinihintay ta namin ang ulat ng pagkamatay. Huwag kang umalis, Mama. Huwag kang umalis, Mama. Samahan mo pa ako, Mama. Huwag kang umalis. Nanay. Meow meow, suminod ka. Meow meow. Tumeo ka. Kung hindi dahil sa pagprotekta sa akin. Hindi mapipilitang pumayag si nanay kay lolo na pakasalan si Chendahay. Kung wala ako napasanin. Siguradong mas masaya si nanay. Noong bata pa ako. Tuwing matatalo si Chendahay sa pagsusugal sa labas, babalik siya para ibunton sa akin at kay mama ang galit niya.
Pinoprotektahan ni Mama. Hindi niya hinayaan na saktan ako. Hindi ko kailanman naisip na ang armor na nagpoprotekta sa akin ay babagsak ng ganito. Meow meow. Isa kang masayang bata. Huwag ka nang umiyak. Mataas na intracranial pressure ang sanhi ng malawakang stroke sa utak. Ang oras ng kamatayan ay humigit kumulang 9:00 ng gabi kahapon. Ang kalabayan ng katawan ng nanay ko ay palaging maayos. Paano biglang tumaas ang intracranial pressure? Kagabi, ang huling injection para sa ikalimang therapy. 8:00 ng gabi, nakita kong sinuri ng doktor ang pasyente. Walang problema. Beke ganito, maging ang project team ay nalilito. Sinusuri na nila ang treatment plan. Kailangan talagang malaman ang katotohanan. Malaking linyang hanapin ang katotohanan ay si Jiz Huang. Sobra naman ang gimmick, nagbabato ng sisihan sa lahat pero siya pala ang may pakana. Chendahay, anong ginagawa mo dito? Hindi ka namin kailangan dito. Jiang Miao, pumunta ako dito ngayon. Mabuting sabihin sa'yo. Siya ang pumatay sa nanay mo. Siya ang pumatay sa nanay mo? Kalokohan. Chendahay, ikaw, nanakit ng asawa't anak, walang pag-asang magbago na sugarol. Akala MOBA may tawala AKO SAO? Ilang araw nang nakalipas, wala kang nakuhang kaya sinadya mong guluhin ang relasyon ko kay Boss Huang. Talagang mabuting anak ka ha. Ganito na. Pinagtatanggol mo pa rin siya? Sasabihin ko sa'yo, kagabi narinig ko mismo. Sinabi niya sa doktor. Nabigyan pa si Jiang Qiuhong. Ing extra. Injection in chloramphenicol. Oo nga. Ako ang nagsabi na gawin yon. Ang chloramphenicol, isang kinakailangang antibiotic para gamutin ang brain cancer. 2 dose ay normal na dosis. Oo nga, normal na dami. Hindi bababaan ang puting selula ng dugo. At hindi rin tataas ang intracranial pressure. Paano nangyari ito? Kung malaman ng nanay mo na inibig mo ang taong pumatay sa kanya, kahit sa kabilang buhay, di kanya tatantanan. Grupo na eksperto mula sa iba't ibang bansa. Gumugol na maraming oras at lakas. Pasalamatan sa ngalan ng nanay ko. Sobre mo lang inaisip. Ang proyekto'y plano ni Zhuang na mag-invest sa ospital. Wala itong kinalaman sa sakit ni Jiang Qiuhong. Hindi ako ganun kabay. Wala pakialam kung mabubuhay siya o alam kayo lang. Hanggat hawak ko siya, mananatili ka sa tabi ko ng kusang loob. Naisabi kayo SAO? Na walang pahintulot, bawal umalis sa villa sa bando. Illegal na pagkulong to. May importante akong kailangang gawin ngayon. Wala akong oras makinig sa. Huwag subukan ang pesensya ko. May paraan para parusahan ka. Jiang Miao. Huwag kang magpakababa. Tumigil ka na. Huwag kang lumapit. Huwag mo akong hawakan. Ito ba ang paraan mo ng pagpaparusa sa akin, ha? Jiang Miao. Pinili mong paniwalaan si Chen dahil at iniisip na ako ang may kasalanan sa pagkamatay ng nanay mo. Hindi ba ganan na? Kagabi lang, kakita mo lang kay mama. Tapos bigla siyang, Jiang Miao. Pag-isipan mo ng mabuti. Ano bang mapaapala ko sa pagkamatay ni Jiang Qiuhong? Ginagamit kayo ang DBA mas mabuti pa kang buhay siya? ang buhay ng tao sa mata mo. Wala kundi may pakinabang lang. Sino ba ang nakakaalam kung sinadya mong patayin ang nanay ko? Para parusahan ako sa pag-alis kahapon ng villa. Miss Jiang. Totoo ang nararamdaman ni Yunjiao. Mahal kanaya, yung mga eksperto, siya ang naghanap para. Mahal? Ang ganitong class ng gusto, hindi ko kinakaya. Kung hindi mapagkakatiwalaan si Chendahay, paano ang ulat ng kamatayan? Ang mga doktor sa team ay tao niyo lahat. Jiang Miao. Puid ba kayong dalawa magalma muna? Sa Tinjin MOBA.
Ako'y isang napakasamang tao. Boo! Sige. Kung sa tingin mo isang napakasamang tao ako. Kung ganon, at tapusin ko na pagiging masama. Paidawan, AKO. Saan dadalhin? Sumamak. Paidawan mo, AKO. Paidawan mo. Paidawan. Yun Xiao. Ayos ka lang BA. Balik ka na sa akin. Huwag kang lumapit. Meow meow. Ilagay mo ang kutsilyo. Huwag kang lumapit. Sige. Hindi ako lalapit. Ilagay mo ang kutsilyo. Ilagay mo. Pabayaan mo akong umalis. Wala na ang nanay KO. Wala na akong dahilan para manatili sa mundo. Kung hindi mo ako papayagang umalis, pupunta agad ako para samahan ang nanay ko. Ginoong Zuang. Ayaw mo rin naman na isang bangkay, di ba? Sige. Palalayain kita. Zhuang Yanzu. Simulang gayon. Walang tayong koneksyon. Jiang meow. Huwag kalimutan gamitin ang sugar mo. Jinong Jiang. Kung hindi ka panatag, bakit mo hinayaang umalis siya kanina? Hey! Wala na akong masasabi sa inyong mga matitigas ang ulo. Wala kang ay at pasaporte. Saan ka papupunta? Sir Yellow. Jiang Miao, gayon wala ka na talagang matutuluyan. Pasensya na. Gusto mo bang bumaba para tingnan? Mia Mia. Miss Maliit-Maliit na Miss, kumusta ang eldest Miss ng pamilya Chu? Eldest Miss NG Pamilya Xu, Xiao 11, Xu Xiao 11, kaya Montag PA Beng maglakat? Kilala pala ina. Su Xiaoxi. Magkakalays sila. Matagal ko nang sinabi sa'yo na lumayo ka kay Zhuang Yunzhao. Perang ginastos nung iniligtas ka, babayaran ko para sa'yo. Pero hindi ka nakikinig. Isa itong halimaw na nilalamon, lahat ng walang bak. Paano ka makakalaban sa kanya? Maliit na si, simula nung bata ka pa. Ang dami mo nang naitulong sa akin. Ayoko nang laging umasa sa'yo. Hindi naman tayo makadugo o magkapamilya. Wala kang obligasyong tumulong sa akin. Kaya pala, ito ang dahilan kung bakit hindi mo ako kinontak sa loob ng maraming taon. Mia Mia, ikaw ang matalik kong kaibigan. Kusang loob kong tinutulungan ka. Huwag kang mag-alala tungkol diyan. Malit na West. Sige na. Lumipat na ako mula sa bahay. Ako lang ang nakatira dito ngayon.
Simula ngayon, tabi na tayong tumira dito, huwag kang mag-alala. Hindi na kailangan. Bukas alis na ako. Anong plano mo gawin? Wala ka nang natitira. Babalik ka ba kay Zhang Yunsu? Kang gano'n. Babayaran ko ang upa. Jiang Mia. Kung patuloy mo, tigilan na natin ang pagiging magkaibigan. Konishi. Miao Miao. Hindi Montag pwedeng itulak palayon gayon. Pasensya na, Xiaosi. Kahit pumanaw ang tiyahin ko, nandito pa rin ako. Lagi kitang sasamahan. Pakamati na re tiyahi. Talaga bang may kinalaman si Zhuang Yunchao? Hindi kayo rinalam. Pero sa tingin ko si Zhuang Yunso, hindi niya magagawa ang ganitong bagay. Oo. At saka, tama ang sinabi, mas kapaki-pakinabang kung buhay ang nanay ko. Ang bagay na to kakaiba. Paano natutunan ni Chen Dahay ang tungkol sa gamot na yon? Nagatayan narinig sa paning doctor at anay Zhuang Yunja. Sobrang gulo na isip ko noong oras na yon. At lahat ng ebidensya ay nagtuturo kay Zhuang Yunzhao. Ang estado ng isip ko noon, hindi ko kinaya gumawa na mas maayos na desisyon. Hindi Montag kasalanan yan. Kahit sino, sa sitwasyon, hindi makakagawa ng mas maayos na desisyon. Kung ganong. Bakit mo ako piniling wala talagang kinalaman si Zhuang Yunzu sa pagkamatay ni tita? Babalik ka ba sa kanya? Sa totoo lang, napansin kayo. Mahal Montag rin tama ba? Hindi na ako babalik. Sa pagitan naming dalawa, may lamat na hindi na magagamot. Hindi na talaga pwedeng balikan. 5 taon ko siyang minahal. Ang hirap basta na lang bitawan. Pero sa aming dalawa, kahit wala yung tungkol sa nanay, hindi rin talaga siya magandang pagpipilian para sa akin. Hindi niya alam kung paano magmahal. Oo. Lawon ang gayon. Ganito pang ginawa kayo as I can. Sigurado galit na galit siya sa akin. Ayoko nang bumalik para lang masaktan ulit. Hindi na babalik. Layuan mo ang mga lalaki. Ako na bahala sa'yo. Oy, ikaw. Gusto Montag bang maging sekretarya ka o? Kumusta? Yaman mo pala, Sai, maetsu. mahal, AKO ha? Walang problema. Maraming pera SI Mr. Su. Sige na, tama na. Grave naman. Para sa babae lang ba talaga ganito? Si Young Master Zhuang Nathan, di ba dati palaging napapaligiran ng mga babae? Pero walang dumidikit sa puso. Ganito na lang. Si Yenemo. Magpapakilala hindi ilan pan bago sa'yo. Sexy, inocente, kaya ano gusto mo meron. Si Jiang Miao. Mas pipiliin pa niyang mapakamatay. Kasa manatili sa tabi kayo. Ganito ba talaga ako kinasusuklaman? Guyen. Talaga bang nagkamali ako? Itago mo yung pagmamaktol mo. Ipakita kay Jiang Miao, kaya mo bang maging makonsensya? Bakit sa akin mo pinaparam... Ha? Tama ng loob. Hindi ba sinabi ko sa'yo noon? Ang ganitong gawain, mali yan. Tawag diyan ay pag-aangkin, hindi pagmamahal. Ngayon mo lang na-realize at nagsisisi. Ha? Ang pag-aangkin ay hindi pag... Ha? Ano ang pagmamahal? Siyempre ang pagmamahal ay... Ano bang silbi ng paliwanag ko sa lasenggong tulad mo? Sasabihin ko na lang ang totoo. Hayan na aside Jiang Miao.
Sobrang kakaiba ang nangyari kay Jiang Qiuhong. Sigurado akong may problema kay Chen Dahe. Magpadala ka ng tao para bantayan ang buong bagay na yan. Zhuang Yunzhou. Talagang hindi kita marespeto. Tayo ba'y magkaibigan? Kung magkaibigan tayo, ano pa ang kailangang sabihin? Parang may utang ako sa'yo mula sa nakaraang buhay ko. Ingat, boss. Ha ha ha. Itong pera. Makakapaglaro na akong muli ng 2 bises. Chen Dahai. Ikaw ba ay tao ni Zhuang Yunzhao? Anong balak niyo? Ang ginagawa niyo ay labag sa batas. Dalhin. Ang sarap. Lola, nasolusyonan na ang lahat. Sa pagkakaalam ko, umalis na si Jiang Miao mula sa tabi ni Yunzhao kagabi. Yumupo ka. Sinat. Ikaw na ang bahala. Ito. Ang imbitasyon para sa Cloud Business Gala bukas ng gabi. Isa si Yunzhao sa mga nagpasimula nito. Heyo. Dapat mong sulitin ang pagkakataong ito. Salamat pa Lola. Halika. Pinakamaganda. Gumawa ka ng paraan para makaanak kayo ni Yunzhao. Sa ganon, hindi na siya makakatakas. Jiang Miao. Umalis na siya. Boss Zhuang. Uminom ka ng tubig na may Mas magaan na siguro. Talaga bang nagkamali ako? Sino ang misteryosang tumutulong? Bilizanemo baka lumamignan. Wow! Tama pala, Mia. Pinipilit ng magulang ko na pumunta sa isang Cloud Business Banquet. Samahan mo naman ako. Kakukuha ko pa lang sa kumpanya, maraming bagay na hindi ko pa naiintindihan. Naging sekretarya ka ni Zhuang Yunzhao ng 5 taon, sigurado akong marami kang alam. Pasensya na, Shaokshi. Hindi kita masasamahan. si Zhuang Yunzhao ang naglunsad ng Cloud Win event. Ako pa siyang makita saingan. Ay naku, walang problema yan. Bilang sekretarya, anong koneksyon niyo? Zaka naman. Hindi mo maiwasan ng habang buhay, di ba? Samahan mo na ako, please. Pwede ba? Signa, pakiusap. Sige na. Ikaw talaga ang pinakamahusay, meow. Ang sarap nito. Tagal na nating di nagkita, Ginoong Huang. Grabe ang gastos niyo ngayon. Noong nakaraan, salamat talaga sa tulong niyo. Masama ang sigarilyo sa kalusugan. Mas mabuti kung bawasan niyo, Ginoong Zhuang. O ano? Secretary Jiang, alitan mo na lang ng sigarilyo.
Yun Zhao. Matagal na tayong hindi nagkita, Ginoong Zhuang. Ito ang sekretarya ko. Mia. Paumanhin, alis na muna ako. Grabe, kinabahan ako, nakakatakot. Si Zhuang Yunzhao nung ngiti pa lang niya, parang patay na mukha. Nakakatakot talaga. Ang bagong sekretarya ni Miss Tzu, mukhang napakaganda. Anong silbi ng kagandahan? Kung hindi ako nagkamali sa tingin. Itong magandang babae. Sekretarya ni Monsieur Zhuang? He, Sa grupo ng mga sekretarya, laging may drama. Noon ba, hindi ba sa pag-akyat sa kama? Kaya sila naging sekretarya ni Mr. Zhuang. Narinig ko na medyo may diskarte itong si Secretary Jiang. Kasama niya si Mr. Zhuang ng ilang taon. Bakit ngayon hindi na? Pinalayas ka ba ni Mr. Zhuang dahil madumi ka? Nagmali kayo. Paano naman magugustuhan ni Yun Shaoshan? Tama talaga si Mr. Zhuang, magaling pumili ng babae. Ang tipo ni MS Shen, yan ang bagay maging asawa. Ange Talino Peania. Hindi dapat panlabas na anyo lang ang batayan sa pagpili ng babae. Sa hinaharap, dapat pumili ng tulad ni Madam, may klase, may karakter, at maganda pa. Xiaoxi. Alam mo ba kung paano dapat kumili ng lalaki ang mga babae? Paano nga ba? Turuan mo ako. Sa pagpili ng lalaki, dapat tumatambay ang puwet. May mga kalamnan sa dibdib. Bakit? Tumambay sa kama para mas masaya, ganyan. Hindi pwede. Pong haya. Sila, mga lalaki, kaya nilang talakayin kung paano pumili ng babae sa harap ng marami. Bakit tayo hindi? Tama naman. Mga kaibigan. Baka say Bago ka humusga sa babae, silipin mo muna sarili mo sa salamin. Basura na tinanggihan ni Mr. Zhuang. Ang lakas ng loob mong magyabang dito. Ano bang pinagsasasabi mo? ayaw sumama sa party. Sige, umalis na lang kayo. Tara na. Sumama ka sa akin. Anong nangyayari dito? Sabi ko na tapos na tayo, wala na tayong kahit anong relasyon. May sasabihin lang ako sa iyo. Hindi ako interesado. Tungkol ito sa nanay mo. Patahimikin mo na ako, please lang. Wala akong pakialam, tumahimik ka. Zhuang, Boss Zhuang. Boss Zhuang. Pakiusap, patawarin mo na ako. Pinilit lang ako. Kung hindi, kahit bigyan mo pa ako ng 10 tapang, hindi ko kakayaning pumatay ng tao. Ikaw na talaga. Sino ang nagutos? Sabihin. Hindi ko rin kilala kung sino siya. Noong araw na iyon sa ospital, humingi ako ng pera sa'yo, pagkatapos umalis kayo, nakilala ko siya. Isa siyang magandang babae. Sabi niya, Basta tulungan ko siyang gawin ang isang bagay. binigyan niya ako ng 1,000,000 piso. Kaya pinyari mo ang nanay kayo, tama ba? Ano ang tungkol sa labis na dosage ng gamot? Yung gamot na iyon. Siya rin ang nagbigay nun sa akin. Pagkatapos umalis ni Mr. Zhuang, tinurukan ko pa uli si Jiang Qiuhong ng 2 dose. High up ka. Huwag. Pinilit lang din ako, promise. Mayroon akong gamit ng taong iyon. Itong singsing na ito. Tinatanggap ba na inyong tindahan ang singsing na ito? Pwede ko itong ipalit na halaga sa inyo. Kung hindi tinatanggap ni Secretary Jiang, bakit hindi ibenta sa akin? Paano ko matatanggap ang pera na madam? Kung gusto ito na madam, kunin nyo na lang.
Ituring niyo na itong regalo ko sa inyo para sa engagement. Si Shinjingi. Noong araw na iyon, nasa tindahan ako ng singsing. Ibinalik ko ang singsing na ito. Ibinigay ko kay Shinjingi bilang regalo ng kasal. Sia. Mael, huwag kang mag-alala. Ang mga taong nanakit sa iyong ina, hindi ko sila palalampasin. Mial. Nagkamali ako. Nakikiusap ako para sa mga taon ng pagpapalaki ko sa iyo. Patawarin mo ako, wala akong kinalaman sa bagay na ito. Pumunta sa kulungan at magsisi sa mga pulis. Chendahay. Ikaw, lulong sa sugal, sinasaktan ang asawa at mga anak mo. Matagal ka nang dapat nasa kulungan. Sa mga taon mo sa labas. I enjoy mo lang ang MGA Ronan Ninakwemo. Meow meow. Ayan, bahala ka na sa kanya. Sige. Meow meow. Jinu Zhuang. Pasensya na. Ako ang nakapagkamali sa'yo noon. Pagkatapos kong mag-isip. Hindi ko iniisip na gagawin mo ang ganon. Pero ang lahat noon ay masyadong magulo. Sa madaling salita, pasensya na talaga. Hindi mo kailangang gawin to. Meow meow. Ngayong malinaw na ang lahat, pwede ka na bang sumama sa akin pabalik? Mr. Zhuang. Dapat naman siguro alam mo na, hindi talaga tayo bagay. At sa ngayon, gusto ko lang malaman kung sino ang pumatay sa nanay ko. At madala sila agad sa hustisya. Si Engapala, posibleng salarin baka fiance mo. Sana, hindi na siya ang fiancé ko. Kanselado na ang kasal. Pagkatapos sabihin sa akin ito, tinapos ko ang engagement namin. Singgo na ako. Hindi mo na kailangang maging tagong kasintahan na lang. Pwede bang cancelahin and I Mr. Zhuang ang engagement kay mission? Ayoko na maging tagong kasintahan na di nakikita ng iba. Bakit hindi rin pwede ito? Di ba sabi mo, lahat ng gusto ko, ibibigay mo? Puro pala kasinungalingan, panloloko lang lahat. Napaganwari. Meow meow. Ilalagay ni Shinjingi ang CCK Chinahay. May suporta siya ng pamilya Shen. Wala kang kapang, hindi mo siya matatalo. Bahala na ako diyan. Wala kang dapat alalahanin, Zhuang. Sige. Huwag muna natin pag-usapan yan. Wala kang ID. Samahan mo muna AKOS sa Half Mountain Villa. Zhuangzong. Kitang-kita montag kanina sa party. Si Miss Sutsia o sina pamilya at Su ay kaibigan ko. May lugar akong matitirhan, hindi ko na kailangan kabalahin pa si Duanzong. Jiang Miao. Tama bang may nagawa kang Molly? Yang Pawa Effect Mo. Sa harap ni Jiang Miao magpaawa, hindi pwede. Take it sakin nagreklamo? Ha? Hindi ba sinabi ko dati? Hindi love, yan. Mali ito, tawag dyan pag-aari, hindi pagmamahal. Engown, nagsisisi ka na? Ha? Boss Zhuang, Hindi montag lang matanggap na isang taong sunod-sunuran sa'yo ay biglang kumawala. hindi mo naman talaga ako mahal. Siguro kapag naintindihan mo na ang tunay na pag-ibig, makikilala mo ang mas nararapat para sa'yo kaysa sa akin. Pinjo. Bakit ka nandito kaling sa party? Nakisa ka pang uminom na de ganito kazaming ala? Meow meow. Pinakamagandang ideya Gumawa ng paraan para magdalang tao ng anak ni Yun Sao, para hindi na siya makaalis. Shinjingi. Ni hindi mo matalo kahit isang daliri ni Meow Meow. Lias Jito. Shinjingi, tandem mo
Lahat ng ginawa mo, babalik sa ganti. Bahala ka na sa buhay mo. Jiang Miao. Paraginarang si Jiang Miao. Ano ba talaga ang kulang ko kumpara sa kanya? Bakit ka umuwi ngayong gabi? Yung imbitasyon sa party, galing kay Lola para kay Sang hindi? Ako ang nagbigay. Siya ang magiging apo ko sa hinaharap. Hindi ba pwedeng ibigay? Gusto ka o si Hian Miao. Huwag tulungan si Shen Yingdi, malupit at walang puso na lapitan ako. Hindi tulad, hindi kita hahayang kontrolin ako. Ikaw. Alam mo ba ang ibig sabihin ng gusto? Si Jingy ang pinakaangkop para sa'yo. Tama. Totoong hindi ko alam. Kaya nga nawala siya. Kung hindi dahil sa kontrol mo, pinilit mong pakasalan si ama, paano siya namatay dahil doon? Simulan gayong, angem siya baget, huwag ka nang makialam. Walang giya. Ako ang kagalang-galang na panganay ng pamilya Shen. Sinabi niya na kahit isang daliri niyang Miao, di ko matutumbasan. Yan pa ba na yun? Ano bang ginava niya para magustuhan ni Jegano? Oo. Kailangan Montag akong ipaglaban. Kung hindi dahil sa kontrol mo at pinilit si ama napakasalan ang hindi niya gusto, hindi sana siya nayala. Simulan gayong, angem siya baget, huwag ka nang makialam. Jing. Matanda na si Lola. Wala na akong lakas para makialam pa sa MGA baga-baga ninong kabatan. Si Yunzho, malaki na siya. At ang yun screw. Mayos naya itong pinamamahalan. Anong balik niyang gaan? Hayaan mo na siya. Pero Lola, Medyo masakit ang ulo ko. Gusto ko numidlip muna. Umuwi ka na muna. o siya, magpahinga kang mabuti, Lola. Walang silbi, matanda na. Sa huli, ako rin ang gasahang lahat. Wow, tingnan, Zeno, yan, pogi, ganda. Ganito talaga ang gusto ko. Tapos na ang trabaho. Bate di ka pa umuwi? Nandito ka pa? Halika na, alis na tayo. Uy. Mr. Zhuang, nag-apply ka bang maging modelo sa kampanya namin? Meow meow. Ito rin ang unang beses kong manligaw. Alam ko na marami akong maling nagawa noon na nasaktan ka. Babawiin ko lahat sa susunod. Matutunan ko rin kung paano kita mahalin. Huy BA. Bigyan ulit ako enge isang pagkakataon. Huwag na, Mr. Zhuang. Ang miyaw namin, di niya kayang pantayan ka. Siya ay bagay lang sa MGA inintroduce kong mabait at malalahaning kapatid. Huwag ka nang makaksayano je ozat siya akin, Mr. Zhuang. Gusto kita. Wala kang dapat na ala. Fede mo akong ituling na reserba. Zhuang Yinzhou. Huwag mong isipin na iwan mo ako. Tutulungin kita. Wi. Sino ang nagpasok sa'yo? Bakit parang lagi ka nandito?
Magipakinggan ka, Miona. Ako na ang gaga. Umaga. Ako mismo ang gumawa nito. Tikman monta kagat. Noong isang beses pa kita gustong tanungin, parang prinsipe ka, lahat ay handa na para sadyo. Paano ka naman gumaga ang ganito kasarap na pagkain? Maagang nawala ang mga magulang ko. Makikipit si Lola sa akin mula bata pa. Kaya natutong maging independiyente. Sa akin naman, ang pagluluto hindi naman ganun kajira. Meow meow. Anong progreso ka o sa panliligaw sa hanggang sa nateyo? Mamaya BA. Sunduin mo AKO. Sasabihin ko sa'yo. Sige. Darating ako ng oras. Bakit vala ka pa? Sa vekas, yubos na ang pasensya mo, kenda ka nang sumuko? Una, Baka hindi pa siya naka-experience ng ganitong hirap sa iba kahit minsan. Pero nanggangako naman siya. Wala namang masamang nangyari, di ba? Hindi ka magdadate, bakit andito ka? Yung si Juan Vunshaw na alang kenta, hindi pa dumadating? oy, Jiang Miao, magkasama vea kayo ni Junso? Sabi niya pumunta ako na yung gapon para tumulong sa pag-aayos ng lugar. Dadalhin, anong nangyayari? Na yung Ano? kao siya Hindi kayo naman siya kasama. Sabi niya ang gayong gabi, susunduin ako sa trabaho. Pero hanggang ngayon, bala pa rin siya. Ano? Angkop sa pagiging panganay ng mayamang pamilya. Magaling ka ring lumaban. Pero, mukhang hindi naman masyadong mas magaling ka kaysa sa kanila. Anong balak mo? Anong balak ko? Gusto kita nong sobra. Natural lang na gusto kitang manatili sa tabi ko magpakailanman. Hindi ko talaga maintindihan. Sa itsura at pamilya ko. Anong bahagi ko ang mas mababa kaysa kay Jiang Miao? Value. Ubalyo AKO. Ito. Dai ba ikafren, Prehotio. Yun Zhao. Yunshou. Yun Zhao. Aos calling BA? Malabo. Wala akong problema. bye-bye. Nanunukso ka na mapapangasawa ng iba, papatayin kita. Shunjingi. Ang pag-ibig kay Zhuang Yunzhao ay hindi dahilan para gumawa ng kasama. Para makuha si Yunzhao, hindi ka nagdalawang isip saktan ang nanay ko. Ikaw na walang awa. Dapat nasa kulungan ka. Tumigil ka na. Shinjingi, gusto kayo talagang balikan ka para, ase, ina kayo. Pero ang isang tulad mo, hindi sulit na isakripisyo ang sarili ko. Malapit nang dumating ang mga pulis. Ang natitirang buhay mo'y gugugulin mo sa kulungan para magbayad ng kasalanan mo. Yun Zhao. Shen Jingyi, inaakusahan ka ng sinadyang pagpatay at pakidnap. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Kahit mamatay ako. Hindi ko gugugulin ang buhay ko sa kulungan. Yunshou. Huwag, huwag.
Yunzao, anong nangyayari sa'yo? Yunzao, tingnan mo ako. Anong nangyari sa kanya? Yung lola niya, pinilit ang mga magulang niya magpakasal dati, pero wala naman silang pagmamahalan. Pagkatapos niyang ipanganak, nagkaroon nanay niya ng matinding postpartum depression. Pag-6 na taong gulang siya, sa harap niya pinatay ng nanay ang tatay, tapos Baka nakita naya asay siyang jingi nagpakamit na trauma siya. Okay lang, huwag kang matako. Nandito, AKO. Meow meow. Kamusta na? Huwag mag-alala, si Ginoong Zhuang ay nagtamo ng galos. Magpapahinga siya ng ilang araw. Salamat, Doctor. Jiang Miao. Alam ko, baka hindi ako ang dapat magsabi nito. Pero si Zhuang Yunzhao ay parang kahoy. Kahit kailan, hindi niya ito kayang sabihin. Ano? Ang totoo, gusto ka niya talaga. Lumaki kaming magkasama at hindi ko pa siya nakita na ganito sa kahit anong babae. Pero ang ibig kong sabihin, hindi ko sinasabi na tama ang ginagawa niya. Ang punto ko ay, Ew. medyo matindi ang reaksyon ni Yunzhao. Pero alam mo naman ang dahilan. Yung tungkol sa pamilya niya. Wala pang nagturo sa kanya kung ano ang pagmamahal o paano magmahal ng tunay. Hindi naman kita pinipilit na patawarin siya. Gusto ko lang, sana, bigyan mo siya ng pagkakataon. Naiintindihan kayo. Salamat. Sige, papasok muna ako. Bake it? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. DBA gusto mong malaman. Kung hanggang saan na ang progress na may gusto sa akin, Gano na? Mr. Zhuang. Gayon, nasa 80% na. Yung natitira, hintayin natin na gumaling ka muna. Hintayin kita makalabas ng ospital, dadalhin kita sa isang lugar. Sige. Makakalabas na ako ngayong araw. Mr. Lin. Miss Jiang, parang may trauma na ako sa'yo ngayon. Noon, Zhuang Yunzhao naglagay ng kondisyon pero bumaliktad. Sabi pa sa may brain cancer. Bumuo ng expert team. Kinukuha ang proyekto ng ospital ko. Anong sinasabi mo? Talaga bang kailangan niya ng proyektong yun? Kinuha na NGA, tapos sinagtompean niya ako. Wala na bang hustisya? Mga masamang tao kayo, masama. Handa na ako. Bakit ang bagal mo? Sumama ka sa akin. Sa wakas nandito ka na, hindi na sayang ang effort ko. Meow meow. Ang to? Halika, sumunod ka sa akin. Zhuang Yunzhao, sa relasyon natin, marami akong pagkakamali at kakulangan. Simulan gayon, sabay nating matutunan kung paano ka mahalin ng tama. Meow meow. Pumapayag ka na bang makasama ako? Ikaw. Pumapayag ka bang magpakasal sa akin? Sinong nagbigay Na mauna sa akin sa pag-propose.